Amen? Amen. Sabi niya, fellowship help us. Sabi niya, help you. Sabi niya, face life problem by providing the support and encouragement of other Christians. So, yung purpose po natin sa bawat isa is this. Bakit tayo nandito ngayon? Di ba? Kasi hindi pwedeng, sabi nga, this church is unique. Why? There is no other Michelle in the other church. Yeah. There is no Rosel in the other church. There is no Christy in the other church. Di po ba? Ang mahalaga po doon, yung alam natin na hindi tayo pwedeng mag-init ng wala bawat isa. So we need each other. Sabi nga, kahit pasaway pa yan, kahit pa paano tatawa ka dyan. Kahit makulit yan, kahit pa paano tatawa ka dyan. Di po ba? Kaya alam niyo po, talaga napakahalaga ng fellowship, na pakikipag-fellowship. Hindi lamang na, ay dapat hindi natin. Alisin na natin yun, huwag natin papuntahin yun kasi wala siyang ginawa sa church. Hindi po eh. Yun yung presensya ng isang tao, kasama siyang nagpapaapoy sa atin. Diba? Walang makikinig, walang magpapasaway. Kung lahat masaya, siguro hindi tayo haharap sa isang pagsubok ng buhay na sa mga relationship natin. Pero the more na dumarating yung pagsubok, the more na dumarating yung mga ganung trials, the more na magpasalamat tayo. Kasi bakit? Hindi tayo tutuliksan ng kalaban kung hindi tayo nagbubunga. Amen? Kinakailangan po makita talaga natin yung fellowship ng bawat isa. Amen? Amen. So, pakibasa po doon sa ready? Yung mga may Bible. Ano yan? Doon po sa Philippians chapter 2 verse 1 and 2. Philippians Chapter 2 verse 1 and 2, please. 1 and 2. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Amen. So, sinasabi po niya doon, no, sa other translation, sabi niya gano'n, if there is any consolation of love. Alam niyo po yun, kapag nagkakamali yung bawat sa atin, yung kapag nagkaroon tayo ng consolation of love na parang, kasi minsan sabi nga, yung love ay nandoon, minsan napatabunan siya ng galit, natatabunan siya ng tampo, natatabunan siya, so hindi na po nakikita yung love. Pero the more na titingnan po natin yung consolation of love ng ating Panginoon, at saka ito po yung pinaka-the best na makita natin, no? Nung minahal tayo ng ating Panginoon Jesus, hindi tayo nandito sa church. Hindi natin siya hinanap. Nung munang pinahal niya tayo, isang maruming basahan tayo. What I mean is this, isa tayong makasalanan. Nung hinanap tayo, nung mahalin tayo, na una palang mahalin tayo ng ating Panginoon. So, alam niyo po, when we are following Christ, ini-imitate natin siya, di ba? Kapag may mga preacher, may mga artista tayo na gusto, parang kahit pa paano yung gusto natin nagayahin, di ba? Yung parang, hindi naman sige totally, parang, ay, ang ganda niya, sabi nga nung parang, ang cute niya, the way na magsalita siya, ang cute niya, the way na mag-advise siya, parang gusto po natin sila imitate, di ba? Pero kung si Christ ang ini-imitate natin, that's the perfect na, ano, yung wala tayong makikita. Kasi sa tao na yun, doon sa church, sa Christy, doon sa mga artista, meron at meron tayong showbiz na maririnig sa kanilang buhay at pagkatao. Meron at meron silang nagdaan. Pero ang ating Panginoong Yesus, kahit balabalik ka rin man, kahit kalin pa yung buhay niya, wala tayong makikita sa kanya. So we need to have a consolation of love to each and every one of us. Amen po ba? If there is any fellowship of the Spirit, sabi niya gano'n, any affection and compassion, make my joy complete, sabi niya gano'n. Doon po tayo same. Maintaining the same love, united in the Spirit, intent on one purpose. Sabi nga po kanina ni Mr. Rosano, tayong lahat, no, we are one purpose. Ano yung purpose natin yun? Hanapin natin ang Lord, paglingkuran natin siya. Pero in different way nga, in different matter, na katulad ng may mga maiinit, may mga aggressive, may meron talaga na sumusunod talaga sila slowly but surely, sumusunod talaga sa kanilang puso, no? Hindi lamang nakikita sa kanilang hindi lamang naririnig, kundi nakikita talaga sa action. So, yung tayo po na, sabi nga, hindi talaga tumitingin ng Lord kung ilan tayo. Mas saka nakatingin siya kung ano yung nasa puso po natin. Kapag may mga bagay man tayo siguro ngayon na may mga nais ng puso natin, no? Makikita talaga natin yun. Hindi man natin masabi sa bawat isa, pero we are one in the Spirit, and when we are fellowshipping, sometimes na i-open up natin, sabi ko nga lagi, just be careful. Be careful pag pray muna natin kung ano tayo mag-open, lalo especially, you know, yung mga problem family. Napakahalaga po talaga na may napagsasabihan tayo kasi pag hindi, sasabog na lang po tayo. Kaya mahalaga po yung pagpe-fellowship na ganito. Hindi man natin alam
na yung isa nag-i-intercede, yung isa nagpe-pray, yung isa nag-iisip, yung isa may problema na talaga, yung isa, alam mo, iba-iba po talaga yung nararamdaman natin every time we come together. Di po ba? Kasi may mga iniisip tayo, iba-iba, may mga after na pupuntahan tayo, may mga plano po tayo. Pero ang pinakamahalaga po doon, pag nagsama-sama tayo, alam natin, iisa yung purpose natin, yung maglingkuran ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Pakibasa po another, doon sa Ephesians chapter 4:32. So, kung ano yung dapat natin ibigay, no? Yung pag-fellowship natin sa bawat isa. Ephesians 4:32 po. Please. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Amen. Amen. Doon po sa fellowship, forgiveness, and be kind to one another. So, andun po talaga makikita yung sa bawat isa, no? Hindi talaga tayo pwedeng magsama-sama na sabihin natin aawit tayo sa Lord, na at the same mouth, we will curse each one another. At the same mouth, magpupuri tayo sa Lord. At the same mouth, maninira tayo ng kapwa natin. At the same mouth, magpupuri na naman tayo sa Lord. So, ang lahat ng meron tayo sa buhay po natin, kinakailangan magamit talaga natin sa kapurihan ng Lord. We are not perfect. Nagkakamali po tayo. Pero sabi nga, when you do it once, Don't do it twice. di po ba? Ano po yun, pagkakamali yun. Pero pag ginawa mo siya, it's the same thing, na ginawa mo siya pangalawa, is a choice. Ikaw na kapatid ang namili. Or one is, ito yung other version ko. Kapag nangyari sa'yo ang isang bagay, at naulit-uli, ibig sabihin wala ang natutunan doon. Kasi bakit hinayahan ng Diyos, inallow ng Diyos na maulit? God always had allowing things, When He allows, tatandaan niya lagi to, there is a divine purpose why. Bakit ganon? Wala ka naman iniisip. Kundi yung kapakanan ng church, bakit wala ka naman iniisip? Tapos gaganunin ka pa. May mga question na ganon, di po ba? The question is this, the answer is this. Para masubok kung ano yung magiging reaction ng isang tao, para masubok kung gaano siya katatag, para masubok kung saan siya mga hawak, para masubok kung ano yung iisipin mo rin na ikaw na nakaalam at nakaan. Alam mo, ayun ang purpose na daling eh. Hindi ka man niya masira, wala kang ginagawa, pero may mga tao na gagamitin siya para mahila ka niya. Pero kailangan maging tricks din po tayo sa pag-iisip. Hindi tayo basta-basta mag-give way. We can just calm, quiet, wait for the answer of God, wait for the chance talaga na ibibigay sa'yo ng Lord. Baka sabi ng Lord, hayaan mo lang anak, pagpiestahan ka doon. Hayaan mo lang na kahit ano pa yung gawin, sabihin, hayaan mo lang, quiet ka lang. Because the vengeance belongs to God, who we are, para paghagyan tayo ng bawat isa. At sabi ko nga, hindi tao ang kalaban natin. Hindi tao. Kaya huwag tayo magalit sa bawat isa. There is something spirit that can controlling them. Magpasalamat tayo at hindi tayo yon. Di po ba? Kaya napakalaga yung fellowship na ganito, nasama-sama tayo, kwentuhan. Pero alam niyo, be careful kasi yung mga pinagkukwentuhan natin, nakalala natin tayo lang nag-group. May mga tao, lalo na may mga kausap tayo sa phone, nasa bus tayo, may mga tao na nakakarinig ng mga testimony po natin. At yung mga testimony natin, nagkukos sa kanila na sila ba'y lalakas, sila ba'y manghihina, sila ba'y matitisod, sila ba'y mag-iisip, sila ba'y magkakasala. Napakahalaga talaga eh. Kapag meron tayong fellowship, get together, mas mahalaga po talaga yung parang be careful kung ano yung mga sinasabi natin, lalo na mamaya, may mga, siguro yung iba pupunta doon sa birthday, sila initialata sa mga pinsan, so may mga pupunta doon sa birthday, siguro makita, this is the very moment na pakita natin yung light, siguro. Yung makipag-isa, tapos yung the way yung pakikipagkwentuhan. Sabi nga, we don't need to yung sa kanila kung may mga usapan na gano'n. Makinig lang tayo. Hindi man natin sila kukontrahin kasi siyempre tayo yung pupunta doon. Makinig lang tayo. Pero yung parang, ay oo nga, ay ganito nga, parang, di po ba? So napakahalaga po talaga yung parang natututunan natin sa bawat isa. Kasi, alam mo, kapag may mga nagkasala, kapag may nagkamali dito na isang grupo, kung maisipin mo, ganito po salamat sa buhay nila. Kasi, may natutunan ako doon, kahit hindi ako involved doon. Parang gano'n eh. Kung titingnan natin na positive, halimbawa ako, nagkamali po talaga ako, may mga bitis na ginawa, may mga nakaaway akong example, may nakaaway ako sa mga kapatiran. Tapos, time will come, ito yun eh. Kahit ano pang sinabi kahit ano pang sinabi ko sa'yo, siguro darating yung pagkakataon na marirealize ko yung nagkamali ako. Pero syempre,
Siyempre, yung kung sino ginawan ko ng pangit, ano kaya naging reaction nun? Nagkain-kahis ba sa iba o nagkahiya pa sa sarili ko na parang ginawan ko na siya ng ganito, wala pa rin akong ginawa. Ano yung napakaganda kanina no, yung illustration? Hinihintay ko yung kasunod niya. Yung paglabas niya, nang siya gano'n, nagpasalamat siya. Alam mo gano'n, misinterpretation. Pero kung ang nami-misinterpret mo ay kabutihan, maganda. Pero yung kapag may narinig ka lang, parang may sinabi lang sa'yo, parang, ay, ano yun? Ganun pala siya, di ba? So, kanina po, na-misinterpret ng kapatid niya na parang akala niya, ginawa niya para sa kanya yun. Hindi niya alam, ginawa niya para talagang hindi niya siya makitin pag mukha niya, di ba? Pero yun, napakaganda talagang illustration yung mga ganun na parang isipin mo lagi na parang, ha? Sabi niya, parang, baka may mention lang siya kayo, baka naglilihi, hindi niya ako pinansin, hindi niya ako ganito. Pero, second thought, no? O second chance na parang, baka pag nakita kami, pero kung ganun pa rin siya, it's okay, ako na yung babati sa kanya, ako na yung magpapakita sa kanya na wala lang. Hindi po ba? Kasi, alam niyo, lahat po tayo talagang haharap sa Diyos kung ano man yung dinadala natin. Amen? Amen. So, pakibasa rin po doon sa Christian. 1 John 1, chapter 6 to 7. Christian. 6. 6, 7 po. Basahin ko na, walking the light, we say that we have fellowship with Him. And yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Yes. But if we walk in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. Nakikita po natin yung mga verse na binigyan nila sa atin. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, wala tayong pwedeng ituro sa ating bawat isa. Kasi sabi ng Lord, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Sino dito yung walang kasalanan? Sino dito po hindi nagkasala? Lahat po tayo, di ba? Kaya we need to forgive each other para yung ambience, yung atmosphere, maiba. Amen. Di po ba? Yes. Yung natanggap natin forgiveness sa Lord, because we imitate Him, we have to forgive. Amen? Doon po sa verse na sa Romans 12:10, sabi niya, brotherly love, be devoted to one another. In brotherly love, sabi niya, give preference to one another in honor. So, kinakailangan talaga bawat isa, no? Kasi, alam nyo, each one of us is anointed. And God said, do not touch my anointed one. Hindi lamang yung mga tumatayo dito, each one. Lahat ng tumanggap. So, kung talagang hands off tayo kung talaga magkakaroon ka ng banal na takot sa Lord, kasi isipin mo talaga, this is His anointed one, and I don't want to touch it. Kasi bawat sa inyo, bawat sa atin, anointed. In different matter. May mga kanya-kanyang tinawag ang Lord na pwedeng manalangin. Pwedeng makulit para magpatatag doon sa isa. Pwedeng ang pasaway para ipanalangin ng isa, maging prayer po. Di po ba? Dito po ako magtatapos, no? Dito ako magtatapos sa John chapter 15:8. Kung ano yung mga naranasan, kung ano yung pinuproduce sa atin, kung ano yung pinuproduce sa atin at sino yung nalulugod. Sabay-sabay po tayo basahin. John chapter 15 and 8. 15:8. 15:8. Amen. 8. But there is my Father that glorifies the spiritual soul and my side. Amen. Amen. So, napakaganda po talaga, no? Doon po sabi niya, when you produce much fruits, my Father is honored and glorified. Sabi niya, one purpose talaga. Ang lahat ng ginagawa natin, bakit tayo nandito? Para sa Lord. Bakit tayo umaawit? Para mabigyan ng kaparan ng Lord. Bakit tayo nag-church? Para mabigyan ng kaparan ng Lord. Bakit tayo nandito? Nilalang tayo ng Lord. Para may mabigyan ng kaparan ng Lord. Bakit dinanag tayo ng Diyos dito sa Paris na dapat nasa Pilipinas tayo ngayon? Sabi ko nga, no, siguro ako nasa Pilipinas, o kaya when I get maybe, sabi ko kung nag-asawa ko, nung bata pa ako, no, nung mga in love, in the mga teens, you know, sabi ko, baka ilan na yung anak ko, baka hindi ko na nakilala sa Lord. Alam niyo kapatid, ito rin, this is the very encouragement that I want to give. Gusto kong iwanan sa inyo to. Kung wala kayong pagsubok na nagdaan sa buhay niyo, kung wala kayong pinagdaanan sa buhay niyo, kung wala kayong sakit na nararamdaman ngayon, kung walang mga pamilya na nananakit sa inyo, kung wala kayong inaasam ngayon na panalangin na nais ng Diyos na ibigay niyo sa inyo, kung hindi niyo naranasan ang lahat ng painful experience niyo, wala kayo ngayon dito. Yes. Wala sana tayo lahat dito.
Amen. Kaya ang lahat ng naranasan natin, kahit alam mong ayaw mo na siyang balikan, kasi napakapangit na story ng buhay natin, parang nakakahiya, pamilya ko to, parang ayokong malaman ng mga iba na may baho ako sa pamilya. Ayokong malaman ng iba dahil meron akong nagdaan sa buhay ko, meron akong tinatago. Ayokong malaman ng iba kasi alam ko may mga ginawa akong hindi maganda. Pero alam nyo, nangyari at nangyari na yon. Yes. Hindi na natin kailanman pwedeng ibalik yon. Kung hindi nangyari yon, sasabihin ko muli sa inyo, wala sana tayo dito. Amen? Yes. Personally, you have a very different personality. Lahat tayo, iba-iba. Yes. Di po ba? Pwede pag nakita mo yung tao na yun kasi mapapangiti kayo pag nakita ko yun. Kasi nabibless ako, mas nai-encourage ako umawit. Pag nakita ko yung tao na yun, mas nabibless akong mag-share. Kasi alam ko nakikinig siya. Pag nakikita ko kasi, nobody's perfect. Pwede mo makitaan niya na parang walang interest, pero we cannot judge. Sabi ko nga kapatid. Hindi mo pwedeng i-judge ang sa tao. Kasi baka bang ngiti-ngiti niya yan, wala yan, nasa malayo ang tinatanaw niya, pero deep in their heart, baka nananalangin yan, kapatid, para sa'yo. Di po ba? Walang ginagawa yan, pero hindi mo alam pala, nandun pala siya, nagsasaliksik siya ng Word of God, para or nananalangin siya behind the scenes. At napakahalaga sa buhay ng isang Kristyano yung pananalangin. Hindi po yung nasa front kami, kitang-kita nyo, sabi nga, tumatayo, ganito. Pero alam mo, mas, kahit nakaupo ka, kahit nasa silid ka, nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo yung church. Sabi ko nga, you don't need to mention any name. Pero kung meron kang specific na gusto mo ipag-pray sa church, bakit hindi? Pwede mo lang sa Lord, pagpalayan mo po ang mga pastors, yung mga tumatayo, yung mga leaders. Alam mo, napakalaking responsibilities natin mga Kristiyano. Hindi lamang yung mga tumatayo. Sabi ko nga, pastor, yung mga pastor, tao pa rin yan. Magkakamali, magkakasala, manghihina. Pero tayo mga Kristiyano, anong ginawa natin? Ano kapatid, kinakailangan nandun yung pananalangin sa kanila. Kinakailangan nandun yung pagbakod ng panalangin. Para kapag nakabakod ng panalangin na yan, kahit ano pa yung bagyo, kahit ano pa yung dumaan, na paninira, kahit ano pa yung kahinaan, nakatayo pa rin yan. Kasi bakit? Nakasanggal lang po sa puso natin yung mga pagkakamali. Welcome po! You know, it's an honor na makasama kayo namin. naman eh. Yung lunch natin, for the benefit of Sister Susan, makikita po natin yung fellowship, no? Yung kailangan natin yung bawat isa na hindi mahalaga yung kahit ano pa yung klase ng tao. Kasi naging ganun din tayo minsan. Tandaan nyo yun, naging bahagi tayo. Yes. Di po ba? Kung tayo nasira ngayon, yung hindi natin kilala ng Lord, yung dating buhay at pagkatao natin, naging ganun din tayo. Kaya wala tayong choice kundi mag-forgive. Wala tayong choice kundi mahalin natin ang bawat isa. Wala tayong choice kundi tayo na nandito, dinala tayo ng Diyos dito, kapatid. Tatandaan nyo, wala tayong akayawan. Yes. Tatanggapin na lang natin. Sabi nga, ako na-encourage ako dun sa words na yun ni Pastor. Sabi niya, pag nandyan yan, kapatid, kahit ayaw pang magbago, kahit matigas pa yan, kahit yung bete ko pa yan, makunat pa yan, kahit kuripot pa yan, kahit maramot pa yan, kapatid mo na yan kapamilya mo yan Ibig sabihin, tanggapin mo siya. Amen. Tanggapin mo lang siya. Baka one day, edi sa halip na tinanggap mo siya, tapos pinanalangin mo siya, baka bukas makalawa, kapatid, maramdaman mo rin yung, di po ba? So let's bow down in prayer.